Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post na ni Robert Kiyosaki. Sinusundan ko ang kanyang mga post dahil very informative tungkol sa US-Iran war. Ito, day 43, pang 43 days na ngayon. Here are 10 things happening right now that most people don't know. Number one, Trump just ordered a full naval blockade of Iran. Hours after talks collapsed, Trump posted on Truth Social. Ito ang nakakabala. Effective immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. Iran has been blockading the strait for 43 days. Now the US is blockading Iran back. Two blockades, one strait, 20% of the world's oil supply is stuck in the middle. Grabe, oh. Ito, nangyari, for the first time, nag-negotiate sila 21 hours. 21 hours negotiation, no deal. Vance walkout, yung US Vice President. The highest level US-Iran meeting in 47 years ended without an agreement. Ito ang sabi ni Vance. Iran has chosen not to accept our terms. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. Ito naman ang response ng Iran. The talks were conducted in an atmosphere of mistrust. Washington needs to decide whether it can earn our trust or not. Both sides left unsatisfied. Both sides blame the other. Okay. So, ano ba anong dahilan? There is only one contentious issues bakit hindi sila nagkasundo, yung nuclear weapon. Ang sinasabi ng US, give us the commitment that Iran will not develop any nuclear weapon at all. Ang Iran, no way. Yun lang. And dahil sa ayaw ng US at Israel na ang Iran makadevelop ng nuclear weapon. Bakit? Kasi yung ibang bansa may nuclear weapon din. Okay lang naman sa iyo. Example, ang mga nuclear capable countries na alam ko, correct me if I'm wrong. Of course, US, ganyan. Russia, China, North Korea, I think France, Germany, UK or Great Britain. I don't know kung sino pang maidagdag nyo. Yan, mga nuclear capable yan. Nabanggit ko ba ang North Korea? Bakit itong mga countries nito may nuclear weapon, hindi nagre-reklamo ang US? Iran lang ang ayaw nila. Ito po ang dahilan. Kasi nakikita ang paniniwala ng US at Israel, once na ang Iran makadevelop ng nuclear weapon, gagamitin niya ito para pulbusin, i-annihilate, alisin sa mundo ang Israel. Yan ang pinaka-issue sa gerang ito. Paulit-ulit na ito na away ng dalawang panig na yan. Every time na ma-monitor ng US at Israel na nagsisimula namang makadevelop, bumbayin na naman. So, walang katapusang gera ito. So, ito ngayon, for 43 days, ang nagko-control ng traffic sa Strait of Hormuz, Iran. So,
Pinagmayabang ng Marcos Jr. administration, pumayag daw ang Iran na makadaan na ang mga barko na either nagdadala ng goods, nagdadala ng langis, yung mga seafarers natin, Filipino seamen, pwedeng makadaan. So, good news sana yon. Paano ngayon? Ang US, mag-blockade na rin siya. At ang sabi ni Trump, walang papasok, walang makakalabas na barko sa Strait of Hormuz. So, dalawa ng blockade. May blockade ng Iran, kahit okay ka na sa Iran, pag hindi ka payagan ng US, hindi ka pa rin makaalis. So, paano yan? Kaya, magulo pa. Wala pang kasiguruhan itong kalagayan natin ngayon. Yung pinagmamalaki ng Marcos Jr. na kahit hindi bababa ang presyo ng langis, at least ma-ensure ang ating continuity of supply, sabi. I hope na pag nag-blockade ang US, na kalusot na tayo dahil pinayagan tayo ng Iran. Pagdating sa blockade ng US, papayagan din sana tayo. Dalawang checkpoint, ano yan, parang sa Mindanao na karanas may checkpoint ang NPA, may checkpoint din ang AFP. Kawawang, ano. So, malayo pa ang, ito, nakikita ko within this year, I hope I am wrong, within this year, ano ba ngayon, April, let's brace ourselves, maghigpit tayo ng sinturon kasi wala pa akong nakikitang solusyon ang problemang ito. But again, these are the signs na iprophesy na ito sa Biblia. Wars and rumors of wars will happen. Famines, kagutom, gera. Yun po ang signs of the second coming of Jesus Christ. Ang tanong, pagbalik ng Panginoong Hesus, today or tomorrow, are you ready? Kasi pagbalik niya, kukunin niya ang talagang tunay na nananampalataya sa Kanya. At maiiwan yung hindi. Not everyone who calls me Lord, Lord, ay kilala ko. Ang makakapasok lang sa aking kakarian ay ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, kapatid, get yourself ready sa pagbabalik ng Panginoon. Paano? Tanggapin mo lang ang magandang balita o gospel ng Panginoon. Ano yan? ABC palagi, napakasimple. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala ka na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C is commit. I-surrender mo ang buhay mo 100% sa pamumuno, Lordship ng Panginoong Hesus. Ayun. Pagbalik niya, anytime you are ready. Dadalhin ka niya sa kanyang kaharian sa langit. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Paano ka nakatapos ka? Muna ni sila ang matagaan. Salamat sa Panginoon, katagaan mo ng kusay, lagi ng tagianan. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga nakatagragyod. Inaabot ka na. Dugangan pa. Nakahasyag panalangin.
Gamitan naman sa Oo, pigak apa sa din yan sa kandin. Ano na kulang sa lantan. Balik at magkakaroon. Sa lantan ba? Mas siguro baka sa lantan mo para magkakaroon. Sana dia kang ay mabajitan na sa India. Ayaw, di ba? So, marang pasto ko. Kanang malipayon tangan. Pangatop na gid kay nasunod nila ka.